Bakit nga ba mas okay na magpa-coach ka na muna kapag totally beginner ka pa lang sa pag-workout? If nagbabalak kang pumasok sa fitness world, is tapusin mo tong video na to para magka-idea ka at mapag-isipan mong mabuti kung manunood ka lang ba ng mga tutorial video para makapag-start ka na sa pag-workout or magpapa-coach ka. Kung bago ka pa lang kapayatot sa video na to is ako nga pala si Bro at may 2 taon na akong karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo sa fitness world and continuously working in progress to be the best version of myself. Bago ko sabihin sa inyo yung mga bagay na dapat yung malaman is eto muna yung kwento. 7 years ago, bago ako mag-workout, 2 years ago, is dun ko siya unang nakita. Charing! Hindi. Doon ako unang nakakita ng gym nung nag-work ako sa Laguna. Kung hindi pa ako nag-work, hindi ko pa makikita yung gym. Kasi nga, hindi ako guys nalabas dito sa bahay. Nung nakita ko siya, parang ang pag-uutak ko noon, kapag mag-gym ka, dapat mataba ka, malaki ka, or malaki ang katawan mo. Kaya, never akong nag-insist na pumasok sa gym dahil rin sa kakulangan sa research. Kasi, dati, ang internet noon, nakakapag-internet lang kami kapag pupunta kami ng computer shop. Kaysa sa ngayon, i-search ka lang sa cellphone mo, makikita mo na lahat kung sino-sinong tutorial or ano-anong tutorial, kung ano man yung gusto mong malaman. So, inabot nga ako ng 7 years para lang magpataba. Ang problema, 7 years na hindi pa rin ako tumataba. 7 years ko rin tiniis na hindi pumasok sa gym at hindi mag-workout. After 7 years at hanggang sa umuwi na nga ako ng Bicol, merong nangyayari. Hindi ko inaasahan na yun pa pala yung pinaka mag-push sa akin para mag-workout at mag-aim pa na maging better na tao. So, ito na nga ang mga dahilan kung bakit mas okay na magpa-coach ka na muna bago ka magsariling mag-workout. Home man yan or gym, basta walang guidance. Number 1, proper guidance. Siyempre, lahat naman tayo may reason kung bakit pumupunta tayo sa gym or gusto natin mag-workout. And dahil sa reason na yon kung bakit kailangan mo ng guidance muna ng isang coach. Kapag may coach, mag-guide ka nila at matuturuan ka nila base sa kung ano yung gusto mong ma-achieve sa body mo. At para rin masamahan ka nila sa maliit or paunti-unting progress na magagawa mo sa mga naituturo nila. Number 2, proper forms. Sa pag-workout guys, hindi ka lang basta-basta. Pag nanood ka ng video is gagayahin mo na agad kung paano niya itaas yung dumbbell. Merong mga proper forms na naituturo ang coach na basic lang naman. Pero kapag natutunan mo siya, pwede mo na siyang ma-apply sa lahat ng magiging workout mo. At syempre, bonus na lang yung malalaman mo yung mga languages ng mga gym rats sa mundo ng fitness world. Number 3, less injuries. Pag nagpa-coach ka, syempre mag-guide ka nga nila sa mga proper forms, mga every sets and every reps na nakikita niyang potensyal na kaya mong gawin or kaya mong maabot. Online coach or personal coach man yan, matututukan ka niyan for sure para hindi ka ma-injured as a beginner. Number 4, discipline. Siyempre, pag nagpapa-coach ka, kahit hindi ka disiplinadong tao, magiging discipline ka. Siguro dahil na rin sa kadahilanan na sa goal mo or sa mga gusto mong ma-achieve, and syempre, dahil na rin sa binayad mo. Discipline ang pinakamahirap na matututunan mo sa pag-workout. Kaya dapat sa coaching session pa lang, matutunan mo na yung mga bagay na yon bago ka kumawala. Galing! Sa kahit anong aspeto ng buhay, pag wala kang disiplina, makikita yan sa'yo. Hindi kita pinapagalitan. Pero yun lang guys, yung 4 na bagay na dapat mong malaman bago ka magdesisyon na mag-start from scratch or magpa-coach. Sinasabi ko to sa inyo para magka-idea kayo at hindi kayo matakot magpa-coach as a beginner. Hindi nyo naman kailangan magpa-coach habang buhay. Magpapa-coach lang kayo kung for example, 2 weeks. Sa 2 weeks na yon, pwedeng 3 times a week or 4 times a week lang kayo pagtutuunan ng coach nyo.
Dahil yun lang naman talaga dapat ang pag-workout as a beginner. Ang kalaban lang naman kasi natin dito is yung mga sarili natin at yung mga tinatamad nating katawan at syempre yung mga excuses or distractions na nakapalibot sa atin araw-araw. Kaya guys, samahan niyo ako na palaganapin na maganda ang pag-workout. Hindi lang para pagandahin ang katawan or magpalaki ng muscles, kundi para rin sa change of lifestyle for the better. Kaya join kayo sa FB groups natin na Payat Fitness Workout Group. Thank you nga pala kung umabot ka sa dulo ng video na to. And lagi niyong tatandaan na lift and gain weights before dates. Heart nyo naman and share kung nagustuhan or nag-enjoy kayo sa topic natin sa video na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod kong mga vlogs. And as always, spread libe, God bless, Diyos, bye!